talagang grabe po. Ayaw nilang tumigil na magpakalat ng mga fake news, puro speculation at paninira. Alam niyo bakit? Kasi ngayon pinapakalat na naman ng mga supporters nila, ng mga Duterte supporters, mga vlogger or followers nila na takot daw ang mga congressman kay Vice President Sara Duterte. Hindi ko maintindihan kung ano yung pinanghuhugutan nila. Bakit ang paglilingkod ba sa bayan ay takutan? Nasanay kasi sila na yung nakaraang gobyerno at kanilang amo ay parang siga-siga, hari-hari, na kung anong gusto ay mangyayari. Pag hindi ka kakampi, matutukhang ka na lang. Yun doon sila nasanay. Napakasamang sistema nung ganun, na walang respeto sa karapatan ng pantao at karapatan ng mga maliliit. Yun ang gustong-gusto nila. Kaya ano man ang galawan sa Kongreso at Senado ngayon sa Malacanang, kaagad-agad ang kanilang sinasabi, takot sa mga Duterte yan. Takot kay Sara. Bakit? Sino ba si Sara? Diba? Yung kanyang pagiging Vice President, temporary lang yan. Kung makatapos siya hanggang 2028, tapos na. Kung hindi siya makatapos, ma-impeach siya, tapos na. Bakit masyado kayong sumasaludo sa mga yan na akala mo ang dating nila laging tama ang ginagawa. Ang dami nga nilang dapat ipaliwanag. Kaya ako sinasagot po ito at pinapaliwanag ito kasi alam mo hindi maganda yung laging yung nililinlang ang mga tao. Matapang yung inyong Panginoon o yung inyong puon at inyo namang hinuhusgahan at takot itong mga iba. Paano matatakot ang mga elected congressman at senador? Kasi ang pinapalabas nila, ititigil na raw ng Kongreso ang mga hearing dahil takot na kay Sara. Wow! Ay ako para sa akin nga, tapos na yan in aid of legislation kasi marami silang nakita. Yung Quadcom, 5 proposed bill lang na i-file in aid of legislation, yun na yun trabaho nila. Nagrekomenda na sa Office of Solicitor General at Department of Justice ng mga pwedeng kaso na i-file dun sa mga taong na-imbestigahan nila. Ayun man talaga in aid of legislation, wala naman silang authority na mag-prosecute Di ba? Yung Blue Ribbon Committee, halos tapos na rin yan. Naka-6, 7 hearing na. Hindi maganda ang response at pagtrato ng Office of the Vice President. At yung mga testigo dun, biglang kasing lalakas ng kalabaw pero biglang nanghihina, nagkakasakit, nawi-wheelchair, na-hospital. Dahil sa kailang pagtatakip ng kung ano ang katotohanan. Enough na rin. Kaya nga meron ng impeachment Dahil yung impeachment, ground for impeachment ay doon kinuha sa mga public hearing ng Kongreso. Kaya enough na. Palag sa akin, hindi natin sila pinungunahan. Total magpapasko na, magre-recess na ang Kongreso. Patapos na ang 19th Congress, enough na rin yung investigasyon. Pwede na rin itigil nila kung gusto nila. Pero hindi nila gagawin yan o hindi, ibig sabihin, mawawala at natatapos ng hearing dahil takot sa mga Duterte. Nakatulad ng pinapalabas ng mga Duterte supporters at vlogger. Lagi ang feeling nila, lagi may takutan Ang feeling nila, laging mayroong siga ang kanilang grupo. Na kaya nilang manghustis ng gobyerno, hindi. May limitasyon ng public hearing. Pag nakuha nila ang sapat na ebidensya kung ano ang dapat gawin ng mga bagong batas, i-amend ang batas. Or magrekomenda ng mga kasong administratibo o kriminal, yun lang. Dahil recommendatory lang ang power ng Kongreso at Senado sa in aid of legislation investigation. Yun lang naman. Ang pagpapakulong nila ay dun sa contempt lang dahil sa kanilang rules. Pag lumabag ka sa kanilang rules, pwede kang i-contempt. Hanggang doon lang yun. Pero may limit lang yun. Diba? Kaya again, huwag kayong panlinlang na naman. Kumakalat na naman ang panlilinlang ng mga nagsisinungaling. At pinapaniwala kayo, kawawa naman kayo mga followers nila. Na kapag may mga pagbabago ay agad papalabasin, matapang kayo. Takot ang gobyerno sa inyo. Wow! Hindi pwedeng matakot ang gobyerno dahil ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Hindi pwedeng matakot ang mamamayang Pilipino at ang gobyerno sa iisang pamilya. Hindi pwedeng takutin ang iisang pamilya, ang gobyerno, ang Estado. Kasi ang Estado ay mamamayang Pilipino. Inuulit ko. Pero laging pinapalabas ng mga DDS vlogger at supporters nila, sila yung matatapang, sila yung mga siga, sila ang nasusunod. Bangungot lang yan. Guni-guni lang yan. Hindi yan mangyayari. Kung itigil o hindi ng Kongreso ang mga hearing, enough na. Para sa akin na talagang kanilang itigil na yan dahil nakuha na nila ang mga dapat. At saka habang nag-hearing, palubog ng palubog, padami ng padami ang ebidensya at pagpapatunay na kailang pinagtakpan kung saan ginamit ang 612.5 million pesos ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education. Although marami pang dapat tanungin dyan kasi 4,000 acknowledgement receipt
Ang nakuha ng Kongreso galing sa COA at nakuha ng COA at isinumiti ng Office of the Vice President. Na-discover lang yung 300, nandoon yung Mary Grace Piatos na hindi naman pala tao at saka Kokoy Villamin na hindi rin tao. Ibig sabihin yan, ghost employees, multo na nakatanggap ng daan-daang libong pera ng taong bayan. Yan ang kanilang pananagutan. At pag na-discover pa yung sipin mo, 4,000 acknowledgement receipt, edi puro saan kinuha yung mga tao nyo? Eh wala naman silang magiging kasagutan doon sa findings ng Philippine Statistical Authority. PSA kasi yun ang trabaho nila. I-monitor ilan ang tao, ano ang pangalan ng mga Pilipino, base sa birth certificate, marriage contract, o kung wala na, death certificate. Silang may hawak na. Eh sa ngayon, doon sa 2 pangalang lumutang, walang tao. Ganon. So, multo. Pati multo na kinabang sa pera ng mga mamamayang Pilipino na hindi dapat. Sino yung multong empleyadong yan ng Office of the Vice President na nagkamal ng malaking pera mula sa intelligence fund at confidential na pera ng bayan? Yan ang tanong yan. So, alam ko mayroon pa yatang sunod na hearing o kung ano man gagawin nila, okay na yan. Tapusin nila o hindi ngayon ang hearing. Although, ngayon po'y ilang araw na lang. Kailan ba? December 18, Christmas vacation na. Babalik sila ay January 13. So wala na halos. Kaya enough na. Tama na. Marami ng proposed bill na naipile ang Kongreso doon sa kailang in aid of legislation. Yun yung trabaho nila. At yung pag-iimbestiga doon sa administrative at criminal case, bahala ng Executive Department na i-recommenda na. So para sa akin, naging matagumpay ang mga public hearing. Pati doon sa Appropriation Committee kasi yung budget ay halos patapos na sa BICAM na. So nagawa ng mga congressman ang kailang trabaho. Ang hindi lang ho naniniwalang nagawa yung trabaho ay yung kanilang grupo na yung grupo ng mga DDS dahil hindi nila matanggap yung mga ginawa na naaayon sa kapangyarihan ng Kongreso. Ang kanilang kasing pinaniwalaan ay yung kanilang pagiging siga-siga at maling interpretation at maling paniniwala at ang feeling nila sila ang tama. Kayo lang yun. Pero hanggang sa media at social media lang yan. Pero on record, nagawa ng Kongreso ang kanilang trabaho in aid of legislation, oversight function tungkol sa budget ng mamamayang Pilipino. Ang ayaw maniwala doon, hindi nakakaintindi ng rule of law. Ang ayaw maniwala doon ay yun lang kanilang kampo kasi ang kanilang paniniwala ay iisa, si Duterte ang tama. Kahit yung pagkawala ng 30,000 buhay ng Pilipino, ang tingin nila tama pa rin ang mga Duterte. Yung pagkawala ng nakakalulang milyon-milyong pera na kung saan ginamit sa confidential, yung perang yan doon sa safe house na nakakalulang 250,000 per night. 125 million na 11 days. Sa kanila, tama rin yun. Pero sa mamamayang Pilipino na matitino at ng channel na ito, bilang political vlogger, mali yun. Meron kayong pananagutan. Hindi lang sa korte, kung hindi sa impeachment trial. Dapat sumailalim sa trial at lumabas ang katotohanan. Please like and share ng ating mga video. Kung hindi pa, paki-subscribe kayo. Malapit na tayo sa 100,000 subscriber. Tugtagan po rin yung suporta itong channel na ito, MA Pinoy TV, para umabot na tayo ng 100,000 subscriber. Thank you po.